Hi mga kabayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hindi naman po ako Muslim, pero syempre, for the respect sa inyo. Mag-update lang po ako sa pinost ko yung pictures na si nanay. Ito si nanay. Tumakas siya sa amo niya. Hindi ko na po maisa-isa yung mga comments nyo. Gusto ko sana siyang basahin. Kasi nga, nakikita ko sa mga comments nyo na yung sa mga about sa takas. Yes, totoo pong hindi po madaling maging takas dito sa abroad. Once na tatakas ka, wala nang balikan. Yun na ang pinakahirap na decision mo sa buhay, na tatakas ka. Pero sa other chances ng mga ibang katulong dito na tatakas sila kasi nga pinagsasamantalahan sila ng mga amo nila, sinasaktan sila ng mga amo nila, hindi sila binibigyan ng sapat na pagkain. Yun po, may reason po sila kung bakit sila tatakas. Kasi based on my experience, hindi ko po na experience yun sa sarili ko. Tumakas din po ako sa amo ko, pero hindi naman po ako naging ganon. Hindi ko na din masasabing sumama ako sa jowa. Hindi ko siya kayang i-share, pero may sarili din akong reason. Hindi dahil sa employer ko. I don't want to share it. Baka kasi mamaya lalaki na naman yung gulo. Ayoko lang ma-involve. Ang akin lang is, nababasa ko yung mga comment nyo na caring kay nanay. Hindi ko man alam kung anong name ni nanay. Nakita ko lang kasi siya sa TikTok. Ni-screenshot ko siya. Tapos na-hurt ako nung nabasa ko yung mga judge nila sa kay nanay. Sabi ko, bakit ganun sila? Pero siguro, for content lang din yun nila kay nanay. Pero syempre, hindi din naman natin masisisi sila kung ganun sila mag-caption kay nanay. Kasi, hindi naman lahat ng katulong hindi lahat hindi ko naman nila lahat. Talagang mostly talaga sa 100%, yung 5% na doon tumakas kasi sumama sa jowa. Pero yung the rest talagang may experience na minumules siya ng amo. Ang hirap dito kaya sa abroad, sa totoo lang. Number 1 talaga yung mga katulong. Apakahirap ng buhay. Apakahirap magtrabaho kung hindi swerte-swerte sa amo. Once lang akong naging katulong, pero syempre, naging experience ko din kung paano magtrabaho sa bahay. Hindi naman ako nahirapan nung nagkatagalan. Pero nung first, syempre, normal talaga sa mga katulong yun. Yung una ka, kasi maninibago ka sa kanila, kung paano ka magkikisama. Kasi ako, first timer ako dito sa abroad. At by the way, hindi pa ako nakakauwi. Pero, ginawa ko yung mga ganong bagay na tumakas ako for my own reason. Pero hindi ko naman pinabayaan yung sarili ko. Ginawa ko yung paraan kung paano ako makasurvive dito sa Saudi Arabia. 2 years akong naging katulong, 1 year akong naging takas. Kung sa Arabic pa, naging hurog. Sa experience ko as takas, ang hirap sobra. Alam nyo yung pahirapan sa trabaho. Yung isang araw nakahiga ka lang maghapon sa bahay na nirerentahan mo, hindi naman free. Nagrent ka naman ng bahay. Stress malala. Andun tayo sa happiness kasi magagawa mo yung lahat ng magagawa mo. Makakagala ka,
kahit saan mo gustong pumunta, pwede mong puntahan. Kung gusto mong magsaya, makakapagsaya ka anytime. Pero andun na tayo. Magiging spot nun sa atin kung wala naman tayong pera? Hindi naman tayo pumunta dito para magsaya. Kailangan natin ng pera, may ipadala sa mga anak natin, or ipadala sa pamilya sa Pinas. Yun yung reason. Pero about dun kay nanay, hindi ko talaga kilala si nanay. Tsaka, nakita ko yung mga comments nyo, ang dami. Gusto ko sana siyang isa-isahing basahin. Hindi ko na siya kayang basahin isa-isa. Pero sa totoo lang guys, no? Masakit din sa side ni nanay na nag-judge sila ng ganun. Syempre, hindi naman natin alam kung anong reason kung bakit tumakas si nanay, di ba? Sana naman yung mga katulong na kung kaya nyong tiisin yung amo nyo, tiisin nyo na lang. Kung kaya nyong mag-request or kung kaya lang naman. Hindi ko naman sinasabi kasi may ibang katulong na ang hirap talaga kung wala kayong power. Ang hirap talaga sobra. Hindi kayo makakauwi agad dito pag andito na. Ang daming proseso. Ihingi ka ng tulong sa agency, apakahirap. Apakahirap. Kasi nabenta na nila tayo sa kanila. May ibang agency talaga na hirap nila tayong tulungan. Kasi takalas na. Tapos na silang nagbayad. Yung employer natin, nakuha na tayo. So, sila na ang bahala sa atin. Nagkapera na sila. Hindi naman siguro lahat ng agency. Pero yung agency ko naman, assist naman nila ako. Hindi lang talaga ako pumunta. Hindi ako nagsabi na umuwi ako ng agency. Hindi ko naman inisip yun. Lalo nung tumakas ako, hindi ako nagsabi sa kanila. Hindi ko sila kinontak. Hindi ako naghingi ng tulong. Nung time na nagsettle na, yung siguro mga ilang months na nung tumakas ako, doon ako nagchat sa kanila. Tapos nagsabi na ganun yung nangyari sa akin. Pero ano pang choice ko? Andun na ako sa sitwasyon na tumakas ako. Kaya hindi ko naman maitapos tong video na to. Ang maisasabi ko lang sa lahat ng mga domestic helper, same me, ex-domestic helper na ngayon thankful to God na ako sa trabaho ko. Pray lang tayo guys. I-pray lang natin sa Panginoon kung makikipagsapalaran man tayo dito sa bansang Saudi Arabia or kahit anong bansa pa yan. Hindi naman talaga natin alam kung saan tayong bansa mamamolest siya. Pray lang talaga tayo. Yung dasal na from the heart, from the heart. Kasi hindi naman talaga natin alam yung mangyayari sa future natin. Siyempre, wala namang future, wala namang pangyayari na nasa una. Talagang mangyayari at mangyayari sa huli at magsisisi tayo. Meron din akong ganun, pero at least ngayon, binibuild ko na yung sarili ko kasi nga, nasa sitwasyon na ako na okay na yung kama ko, hindi na ako takas, hindi na ako urog dito sa Saudi Arabia. At thankful ako sa God, lalo sa mga taong tumulong sa akin that time. So, hindi ko na kailangan pataasin pa. Yun lang naman yun. Nung dahil kay nanay, nakagawa ako ng video. Kasi hindi ko na maisa-isa na basahin yung mga comments nyo. Thank you so much guys. Yun lang. Bye-bye.